Hello, what's up? This is Scotman back again for another first dito sa channel. This is from Marshall. Yes, I believe high-end ang brand na ito, kung di ako nagkakamali. But anyway, buksan na natin. Yes! So, disclaimer, ngayon ko lang po ito makikita din. So, kaya makikita nyo seal pa nakalagay dyan. So, meron tayong, I believe dalawa laman ito eh. Yeah, dalawa. This is Major 5, Marshall Major 5 and Marshall Minor 4. So, isang earbuds at isang headphone. Okay, check natin. Siyempre, ito yung isa. Okay, ito, seal pa ito. Hindi ako nagkamali kasi hindi ko pa ito binubuksan niya. See? Seal pa siya. And then, the other one is the Minor 4. Right. Yes, and of course, seal pa rin ito. Check natin. Unahin natin itong earbuds kasi mahilig talaga ako sa earbuds. Konting expectations muna. Kaya niya daw hanggang 30 plus hours. Promising. Wireless playtime, of course. Marshall signature sound. Okay. Like I said, first time ito sa channel at first time ko maririnig ang quality ng sinasabi ng Marshall. Bakit sikat na sikat ito? Mayroon pa nga nagsabi sa akin na tropa na ito daw ang iPhone ng mga earbuds at any sound equipment. Totoo kaya yun? Well, let's see. 30 plus hours, ergonomic construction, blah blah blah. And ito ay may price na 6,690 pesos. Okay? Medyo pricey technically para sa akin, pero mas mahal pa nga yata yung nating phone Ear 1. Hindi ko nagkakamali. That's nasa 9,000 yata yung nating phone Ear 1. But this one, 6,690, dapat worth it ito. Okay? Tignan natin. Buksan na natin to. At eto na nga. Woo! Ayun, sumama na. So, tabi mo natin. Baka may kasama pa siya sa box. Tabi mo na yan. Meron pa. May naramdaman ako may umuuga sa loob. Okay, ito yung kanyang, I believe, charging cable ito. Type C to Type A. Wala na, yun lang. As in, yun lang. Okay, turn sa cable medyo may sarili siyang design talaga. Hindi siya yung generic na cable. By the way, kung curious kayo, pinadala po ito ni Digital Walker Beyond the Box, kung yung nagkakamali. And hindi po ito full review, hindi ito review itong video na to. This is more like demo or sino-showcase ko lang muna. Kasi ayoko magbigay ng full review kapag sa impression. Usually kasi bias ako pagka impression. Natutuwa kasi ako, masyado ako masaya pag impression stage pa. Pero pag ginagamit na ako, like 1 week, 2 weeks, doon talaga nagiging critical na ako. But for now, consider this muna as demo lang muna, okay? So, buksan na natin ito. And of course, don't expect na ibebenta ko ito. Malamang hindi ko ito ibenta kasi gusto ko talaga magkaroon ng Marshall dati pa. Wala, out of curiosity. For collection purposes lang. Yeah, this one. So, texture. Uy, goma ito. Naka-emboss na goma. Naka-emboss nga yata. Goma ito ay plastic. Plastic yung texture nito. But this one, goma yung pakiramdam. Yeah, goma nga ito. Ito mong pangalang Marshall. Sa likod is, may nakalagay lang dito ng Minor 4 and some specifications, I believe. Sa baba is yung Type C at may button. No, button nga siya. Button itong bilog na to and then Type C. Yun lang. And then, pag binuksan na natin, of course, in fairness, ang basic lang niya. Yun na yun. Yun na yun. Elegant, classic. Hindi mo isipin na pipitsugin, That presentation ng basic. Parang velvet black lang. Alright, okay. Actually, premium din yung design niya, no? Ganda. Sa mga matagal na dito sa channel, alam niyo yan, mahilig talaga ako sa mas konti lang ang design, mas simplified, mas magara ang tingin ko para sa mga ganon. And then sa baba, meron tayo rito parang gold-plated na something. I believe yan yung microphone. And this one is the left. May nakalagay naman at least na L, left. Ito ay noise cancellation yata ito. I wonder kung touch sensitive din to, parang capacitive style. And this one is the right kasi may R, left and right. Okay, nice. And by the way, I just checked, meron pala siyang official Google Play Store na Marshall app. Meron din po siya actually sa iOS. See, meron talaga siya. Both iOS and Android. Nice. I wonder if this works kahit na hindi kailangan idaan sa app. Gusto ko lang malaman. Test natin. Try ko lang i-connect siya kung kukonect siya kahit wala yung app. Kasi baka iba ayaw yung app. Gusto lang talaga na direct na. Why not, diba? Ayun, may lumabas. Minor 4 LE. I wonder kung kukonect to. Pag LE, alam ko hindi na connect eh. Kailangan yung Minor 4 mismo. Ayun, lolong press pala yung button. Ilolong press pala itong button sa baba. Ito. Pag naging blue siya, matic, ayun. Lalabas na. Okay, connect. Setup. Ayun, na-connect ko din.
Pagka-open nito, for the first time mo i-connect, pag first time lang naman, long press mo dito hanggang sa mag-blue yung LED, then you can connect. Try ko saglit lang, para malaman ko lang kung ano yung tunog. So, kusa siya nagpo-pause and play kapag sinasaksak ko sa tenga. Saksak sa tenga, play. Pagka tinanggal ko, nagpo-pause na siya ng kusa. Kala ko tap siya kasi pag tinatap ko, wala na namang nangyayari dito. So, kailangan nasa loob siya ng tenga ko. So, probably the sensor is around here. Probably this one. I believe this one is the sensor. Seems like it kapag papasok ko siya sa tenga, like right now. See, it plays. Nagpe-play na siya. And then pag tinanggal ko, it pauses back. So, yeah, malamang nandito yung sensor, wala dito sa gilid. I think it's smart na ganun kasi usually pag dito, lalo sa mannerism ko, nahawakan ko lagi dito, natatap ko, and minsan naiinis ako, napopause, nagagalo ko yung volume kapag nandito yung sensors and controls. But this one, turns out nandito yung kanyang sensors and controls. And I don't know kung pwede dito i-adjust yung volume. Maybe I can check. Wala dito ang volume, or at least hindi ko ma-figure out. But every time na tinatap ko siya, siguro na natitrigger itong mga sensors niya. Ayan, this sensor. Then nagpo-pause din siya. As long as suot ko, pag tinanggal ko, then it-pause na lang talaga siya. For now, like I said, this is just the first impression. For now, I like the sound kasi rinig ko pati yung mga kaluskos kasi I'm currently listening sa isang live concert ng Linkin Park, as you can see. Karinig ko halos lahat. And ang ganda ng timbre dito ng boses ni Chester. But like I said, this is not a review pa kasi first impression, usually excited ako masyado and natutuwa ako sa isang product. So, masyadong bias pa ako rito. Hintayin nyo muna yung 1 to 2 weeks siguro for full review. For now, bibigyan ko lang muna siya siguro ng impression lang ha. Impression lang po ito. Rating na around 8 out of 10. Yeah, so that's it. Napakasimple lang, basic. The Marshall earbuds. Marshall Minor 4, okay? Now, switch tayo sa medyo malaki. This one, the Marshall Major 5. So, tabi mo natin to. You know. So, just like the other one, sealed din po siya. Tanggalin natin. Oops. Ooh, lala. This one, I believe, mukha tong, this is art. Kasi nakita ko na ang video nito. Parang commercial video. Ang ganda niya. Medyo excited ako actually nung nalaman ko na paparating sa akin, ipapadala nga ni Digital Walker and Beyond the Box. Again, available po ito kay Digital Walker and Beyond the Box ha. Kung gusto niyo ng original, hindi peke, top of the line ng mga quality ng mga products, especially mga Marshall products, Digital Walker lang po kayo, okay? Iwan ko yung link para hindi na po kayo maligaw at kung ano pa mga link ang maklik nyo or maka-peking link pa. But anyway, konting tour muna tayo. So, actually, I like the mechanism. May click siya actually. Pagka lumalagpas siya dito, ito, ayan, mag-click siya. So, may trigger click siya. Parang lock-in trigger. Para hindi siguro agad, parang hindi na siya bumalik ng ganun-ganun. Unless, ipupush mo siya pabalik talaga. And then, of course, sa kabila, ganun din. Oops. And of course, naramdaman ko agad yung tactileness ng ng kanyang button. So, I'm not really sure saan dito ang left and right. Ayun. May nakalagay pala left, and then we have the right. Yun. Alam na natin kung saan ang left and right. Andito yung button. I'm not sure kung para saan itong button ito. And this one too, this one has the Marshall logo. Mas matigas ang ano nito. Mas matigas ang pindot nito. This one is parang sobrang lambot. While this one, medyo kailangan may konting pwersa ng konti. Okay. Now, dito sa baba is, meron tayo, pwede siyang wired. So, hindi lang wireless po ito. Pwede ding wired headphone. Type-C connector. So, for charging, I believe. Tapos, parang meron ditong touch. Parang siguro to, parang capacitive touch po siguro ito. Pero malalaman mamaya kung tama ako or mali. And then, what else? Yung kanyang foam, yung pala isang napansin ko. Alam niyo yung firm ang dating. Sobrang lambot ng foam, but the synthetic leather dito sa labas is may konting ganit eh. Yan. Yung ganong feel. This reminds me dun sa isang headphone ko from Sony dati. But this one is a lot softer pagdating sa foam. So, siguro kasi ang purpose is for comfort talaga. Malambot ko sa malambot. Ito yun, I believe. And we have the Marshall logo rito. Ganun din, plastic dito. And then the Marshall logo mismo is gawa sa texture ng goma. Goma siya. Napipress ko and nababaon, lumulubog yung material na ginamit. So, goma po talaga siya. Tapos dito, bakal. Of course, meron ditong V45. Of course, na-adjust din pala yung length. I like that. Ganun din. Actually, dito sa taas, slightly medyo mas may lumalaban ng foam dito ng konti. Compare dito na sobrang comfortable na parang cotton ang pakiramdam dito. This one is slightly may konting bounce yung kamay mo rito. So, I like it. Tingin ko lang, when it comes to comfort, very comfortable sigurado ito gamitin. Okay, balik rin natin. Yun lang. Tapos meron dito tayong wires and wires. Tapos, other accessories na kasama. We have the manual, legal and safety. Buti naman, akala ko walang kasama eh. Meron naman siyang kasama yung unang-una, the charging cable.
Type-C to Type-C po ito. Very good. And the wired, in fairness high quality yung feel nung cable as expected sa isang Marshall na brand. Okay, so TRS po siya, hindi siya TRRS. Sigurado high fidelity ito na audio na kaya nitong yan, no? And itong gusto ko na part. Kung nakita nyo na before, sinabi ko na gusto ko yung mga earphone na merong mga ganito. Kasi hindi siya masyadong mobile kasi nga maikli lang talaga yung length niya, and then kung gusto mong humaba, you can always extend. And dito sa Marshall, magkakasundo kami. Ganito rin yung kanyang wire. So hindi siya ganun kahaba, technically. May kahabaan pa rin, but it can still extend pa even more kasi nga meron tayong parang spring na ginawa dito sa wire, sa cable niya. I like this. So pwede po siya dalawang option. Pwedeng wired and pwedeng wireless. Syempre mas curious ako sa wireless muna. Saka na yung wired na yan sa full review siguro. So I wonder kung paano ito pagaganahin. Ayun, ito palang power button niya. Umilaw na siya. And actually nag-appear na din siya agad sa app. Connect. Nice. Battery preservation. Meron siya mga ganong features mismo sa app. Over-the-air updates. A new firmware actually is available. So may firmware updates tayo. Try nga natin i-update. I wonder kung advisable siya. Before we do that, pag ganyan kasi na galing sa box mismo, alanganin yung battery niyan. So, it is always safe na kung mag-update, saksak muna sa charger para hindi tayo mabitin at baka masira yung or ma-brick yung mismong device. Okay, so it's charging now. Now we can safely update firmware. Ayun. Lumabas na yung firmware is up to date. Oh, so I guess, ayun, from 5.3 naging 6.4.5 na siya. So yes, now it's updated. Updated na talaga siya. So, let me see. Let me check kung ano. Customize the M button behavior. This is the M button. Pwede siya i-customize. Spotify tap. Okay, equalizer, video, voice assistant, do nothing. So, pwede nga siya i-customize. You know, nadetect niya na agad. So, I wonder kung mag-play na nga siya. Pakinggan ko lang saglit Tapos, bibigyan ko kayo ng konting impression ko. Actually, rinig na siya From here pa lang. Malakas. So, ilagay ko lang siguro sa 60%. Dito pa lang, rinig ko na Malayo pa sa tenga ko So, first impression again. So, this one, play pause. Maliban sa power button, this function as a play pause din. And then this one function as parang skip. Yeah, pwede. Maliban sa taga-initiate siya ng Spotify app, pwede rin po siyang taga-skip ng music. So, dalawa. Ito lang naman nakikita kong dalawang button. And this one, wala po siya talaga palang function. At least, pinipindot ko is wala namang nangyayari. So, ito, pinipindot ko at ini-slide kong kamay ko rito. Wala po siyang function pala. Maliban sa, I believe, parang noise cancellation feature niya. Dito yata dumadaan. Kasi mukha siyang speaker grill from here. See, may mga butas-butas. So, in terms of quality, napaka-solid po actually ng sound niya. But this is me talking kasi nasa first impression stage tayo and probably baka bias ako sa naririnig ko kasi excited ako. So, for now, iwan ko muna siya as is. By the way, the price nga po pala nito ni Marshall Major 5 is 8,690. Okay? Ang sound niya actually is malapit dun sa IEM ko na ginagamit na isa. Yes, malapit siya sa IEM. So, I like this one a little bit. Pero for now pa lang po yun, okay? Hindi po yun ang final verdict ko at final say ko talaga sa devices na ito. Including this one. This Marshall Minor 4 and Marshall Major 5. First impression ko, very good po. Again, first impression po. Hindi po yan final review at final verdict. Abangan nyo muna yun. Yung talagang experience ko. Kung talaga bang sulit yung 6,000 plus niya na price tag. This 6,690 and the 8,690. Hindi lang po brand ang Bitbit nito. Talagang quality sound din talaga. That is why alam ko Marshall ginagamit talaga sa mga concerts, sa mga music festivals, sa mga acoustic performance, and even mga normal lang na mga programs na kailangan ng magandang audio. Marshall talaga ginagamit, if I'm not mistaken. Okay, of course may mga iba pa dyan brand, but Marshall is isa yun sa mga kilala na, di ba? Tama ba? Sa comment section na lang kung mali ako. Okay lang yan, kung may kanya-kanya kayong preference. But this one, so far okay. Very good po yung dating niya sa akin. Yung sound niya, pero hindi pa yun ang final verdict ko. So, ang ganoon lang. Iwan ko yung link dito sa video description if in case na interesado kayo para hindi na kayo pupunta sa... alam ko ang dami yung post na mga fake, mga scam na mga Marshall products. Nakikita ko yan actually, especially sa Facebook ads. So, yung iiwan kong link dito is yung po yung legit. Digital walker po talaga yan. Okay? So, ang ganoon lang. Kung gusto nyo mapanood yung full review nito, please consider subscribing, liking, and sharing. Ang ganoon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.